Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, meron tayong gagawin ngayon. Matagal ko na hindi ginagawa to. Ito ay Sponsor's Confession. Alam niyo naman, pag Sponsor's Confession, may nagsumbong sa akin, then ibo-broadcast natin yung ginawa sa kanila nung Ghost Hunter na sinusuportahan nila. Diba? Pinapangalanan ko ang isang Ghost Hunter kapag ka may evidence na binigay. Diba? Or, pwede kong pangalanan yung Ghost Hunter, basta magpapakilala, pwede kong sabihin dito sa, yung nagsumbong. Halimbawa, sino bang, dyan? Halimbawa, si Juan. Si Juan ay isang Ghost Hunter. Sinumbong ni Ma'am Lenny Gonzales si Juan. Kailangan meron kang resibo na ibibigay sa akin, Ma'am Lenny, bago ko i-topic dito si Juana nang hingi sa'yo ng pera. Diba? Yon, pwede yon. Or, halimbawa, kung wala kang evidence na binibigay sa akin, kailangan pangalanan kita. Oy, Juan, sabi ni Ma'am Lenny, hiningan mo daw siya ng pera. Diba? Para alam ni Juan yung babalikan niya. Kasi kapag halimbawa, hindi nagpakilala, walang evidence na binibigay, hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan ng Ghost Hunter. Siyempre, ako yung puputokan nun. Paano kung hindi naman legit yung reklamo, di ba? Wala akong panghahawakan. However, pwede naman natin pagchismisan yun ng ang gagawin ko, iba-blind item ko na lang. At kahit pa paano naman, nakita ko yung sumbong mga men. Medyo may pagka-legit talaga siya. Kaya lang, wala lang talaga akong panghahawakan. Pero pwede natin pag-usapan yung issue. Hindi ko nila i-mention yung pangalan ng Ghost Hunter. Kasi ayaw din magpa-mention nung kailangan matuto tayo dito sa experience na to, men, eh. 'Di ba? Matagal na sa aking palaisipan kasi na bakit may nangyayari yung mga ganitong bagay. 'Di ba, men? So, ikwento na natin yung sinumbong sa akin kagabi. Sinendan ako ni ma'am ng message. Diba? Sabi ni ma'am, yung friend ko po na OFW, nagbigay ng pera sa team Toot. Diba? Sa team Toot daw. Worth 25,000. Shit! 25,000, men. Sana binigay nyo na lang sa akin. Yung cellphone ko, sira, oh. Uy, dad, sorry, ha. Hindi ako nagpaparinig, ha. Uy, baka sabihin nyo nagpaparinig ako. Hindi ako nagpaparinig, ha. Hindi, joke lang. Hindi. Sorry. Hindi yun. Wala yun. Hindi, ano ko lang na, lang ako doon sa 25,000 na binigay. Diba? Kung ako, ito yung sinasabi ko Ito yung sinasabi ko mga men eh. Yung mga kababayan nating OFW, maganda yung maganda yung hangarin nila. 'Di ba? Syempre may mga tayo, mababait na OFW na handang tumulong. Nakapagbigay. So ang dito bigay. Hindi ito utang, ito ay bigay. 'Di ba? Natin yung kwento. Shit, nagbigay ng 25,000. Malaki-laki yan, 25,000. 'Di ba? Sa ating mga ordinaryong tao. Kahit nga 500 pesos, malaki-laki yan, men, eh. 'Di ba?
25,000 niloko nila yung friend ko. Ito po ay isang magpamilya. Magpamilya po yung team si at yung itong babae ito, clue na lang ha kung sino yung sinusumbong babaeng ghost hunters. Isa lang pala, babaeng ghost hunter. Kasi dalawa yung sinangkot niya pero kilala ko itong isang ghost hunter na to eh. Itago natin sa pangalang Sarah. Itago natin sa pangalang Sarah, 'di ba? Ang dami niya sinumbong pero yung babaeng ghost hunter lang ang kilala ko eh. Itago natin sa pangalang Sarah. Si Ghost TV, si Hunter, at saka si Ghost TV. At si dami. Ay isang buong magpamilya daw po sila. Isang buong magpamilya. Si Blank po at si Blank po aka Blank Vlog po ay magkapatid po. Magkapatid po daw sila. Ang asawa ni Blank TV, ni Blank Ghost TV po, ay ginawa niya po noong aswang na kunyari ay ayoko na sabihin baka makilala niyo si Blank, or tawagin na and the real name is diba? Name niya, nagsinungaling po sila sa isang solid supporter nila at napaniwala po nilang magpamilya na si Blank ay isang aswang na asawa pala ni Blank. Nung nagbigay ng pera yung kaibigan ko at natanggap mo nila ang pera, di nila sinabi ang totoo ay silang tatlo ay makapatid at asawa ni Blank, si Blank. Kung hindi po na-booking, di nila sinabi at natanggap na nila ang pera na 25K. Na ang purpose po ng pera is binili nila po ng piso wifi. Yung hinuhulugan ng pangnegosyo at inilagay sa tindahan nila. Di ba, men? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito mga men, paparamdam ko sa inyo. Paparamdam ko sa inyo yung mali dito. Kasi minsan, yung mga bobo tanga-tanga, sasabihin naman yan, binigay naman yon, bakit kailangan isumbong pa? 'Di ba? Bakit kailangan isumbong binigay naman yon? Or bakit kailangan isumbat? Yun pala yung tamang term. Bakit kailangan isumbat binigay na pala yon? Hindi kasi yun ang issue Alam mo yung pera? Ito yung paulit-ulit kong pinapaintindi sa inyo. Sa inyo mga bobo! Mga putang ina nyo! Nag-ghost hunter kayo ng mga manloloko! 'Di ba? Intindihin niyo ako. Yung pera, hindi importante dito yung pera Putang ina mo kang ghost hunter ka, hindi importante dito yung pera. Nakaka-high blood. Di ba? Anong importante? Hoy, bobo! Bobong ghost hunter na nakikinig sa akin, anong importante? Hindi perang importante. Kasi nga yung 25,000 na yon, meron siya nun, kaya niyang mawala nun. Kaya nga binigay hindi inutang Di ba? Kayang mawalan yon, hindi. Kaya nga binigay sa inyo yung 25,000 men Kasi hindi naman importante sa kanya yung 25,000, hindi niya sinusumbat yon. Ano yung importante doon? Yung tiwala na binigay sa inyo, mga animal kayo. Diba? Uulitin ko yung 25,000 na yun, kahit mawala yun, walang problema doon. Kaya nga yung OFW nga, nakapagbigay nun dahil extra niya yun Kahit mawala yun sa kanya, okay lang. Ibinigay sa inyo. Ang problema kasi dito, inulul nyo! Inulul nyo! Yun ang walang kapatawaran doon kasi may mga bobo
May mga bobo magsasabi, binigay na pala Ika! Bakit kailangan isumbat pa? Ibinigay na Ika! Ay, Diyos ko. Di ba? Ibinigay naman ni Ika! Bakit kailangan isumbong? At kailangan isumbat? Kung magbibigay at magsusumbat nila, huwag na magbigay! Tanga! Putang ina mo! Putang ina mo! Napakatanga mo! Hindi naman yung pera yung issue dun eh. Ang pera inulol nyo! Kailangan, ilang beses ko bang ipapaintindi sa inyo yung mga bobo kayo? Walang problema doon sa pera. Ang ina nyo lahat, mga bobo. Ilang beses nang may nagsumbong sa akin, alaging dahilan. Di ba? Magbibigay pala Ika! Pero isusumbat din lamang! Tanga, napakagago, napakabobo. At usually, hindi naman yung mga ghost hunters na nagsasalita ng ganyan eh. Sino man nagsasalita ng mga ganyan? Yung mga bobong supporter! Yung mga bobo! Napaka-bobo! Ikaw putang ina mo ka! Supporter ka! Ang bobo mo! Putang ina mo! Diba? Putang ina mo! Gago ka, supporter ka, aawayin mo ko? Hindi ka ba naman gago? Pinagtatanggol mo mga budol? Tang ina mo! Tang ina mo! Nakakabwisit! Diba? Ito yung sinasabi ko, men. Diba? Parang ganito yan Oh. May pulubi dyan. Diba? Awang-awa ka doon sa pulubi. Wala daw siya makain. Ito pakinggan nyo ako. Hoy, tanga! Pakinggan mo tong analogy ko. Diba? May pulubi, awang-awa ka doon sa pulubi. Hindi pa kumakain eh. Diba? Kailangan ko po ng pambili ng pagkain. Diba? Kailangan, pagod na po ako. Wala po akong pangkain. Ikaw naman bilang mabait ka. Diba? May puso ka. Lalo na yung mga kababayan natin na nanggaling sa hirap. Na biglang yumaman. Diba? Ramdam nila yan. Karamihan sa mga kababayan nating OFW, ramdam nila yan eh. Na nanggaling sila sa mahirap na yan, then biglang pinalad sila sa ibang bansa. So may extra sila. Ayaw nilang maramdaman, 'di ba? Alam kasi nila yung paghihirap nung ganun eh. Yung walang makain, 'di ba? Then sa pagpupursigi nila, mga kababayan nating OFW nakapang ibang bansa, 'di ba? Nagkaroon ng extra. Ngayon gusto nilang ibalik sa kapwa yung 'di ba? O ito, may pulubi, naawa ka binigyan mo ng ng 100 pesos. 100 pesos kaya ka nagbigay ng 100 pesos kasi may extra kang 100 pesos. 'Di ba? Kahit mawala sa iyo yung 100 pesos na yun, okay lang sa iyo. 'Di ba? Ibinigay mo doon sa pulubi. Pagtalikod mo, tumakbo agad yung pulubi, akala mo bibili ng And then nung nadaanan mo, sinugal. Ano mararamdaman mo? Sinugal. Tatanungin ko kayo, ano mararamdaman? Hindi ba kayo magagalit nun? Tapos pag nagalit kayo, sasabihin ng pulubi sa inyo, bakit magagalit ka? Binigay mo na, isusumbat mo sa akin. Huwag ka magbigay sa akin. Di ba gusto mo suntukin yung mukha? Kasi nga, may panloloko nangyari eh. Yung purpose kung bakit nagbigay ka ng pera, niloko ka pala. Di ba? Pinaniwala ka sa bagay na hindi totoo. Di ba yung pera? Alam mo ba, yung pera na yan, let's say binigay sa iyo yung pera, Binigay sa iyo yung pera. Yung pera na yan, madaling ayusin yan eh. O pag babalik ko sa iyo. O pag naibalik na yung pera, okay na yung pera naibalik mo na eh. Pero yung tiwala na binigay sa iyo, paano mo ibabalik yun? Paano mo maibabalik yun? Yung tiwala na binigay sa'yo.
Alam mo ba sa ginawa mo? Hindi lang naman kayo yung nagmukhang tanga yun eh. Lahat ng mga kasamahan yung Ghost Hunters nagmukhang tanga na rin. Kasi may stereotype na dahil sa ginawa nyo. Diba? Maano na, pagka Ghost Hunters, manluloko na yan. Yan ang iniiwasan nila, Sir Pedro Pablo, ng Team Kilabot. Diba? Ng mga legit na Ghost Hunters, sila Sir I.M. Reverie. Yan ang iniiwasan nila na mangyari. Yan din ang advocacy ko. 'Di ba? Hindi lang ako dito basta naninira ka, Eka! Naninira ka! 'Di ba? Yung ginagawa ko para ma-prevent tong mga ganitong pangyayari. May nangyayaring ganito mga tanga sa likod ng camera. 'Di ba? Akala nyo ba harmless 'yan? Eh di hayaan mo, Eka, ako na memeke! Lahat kami ay nag-e-enjoy! 'Di ba? Kaya natin may mga ganyan, na nangyayari sa likod ng camera, mga naniniwala. Ikaw, 'di ba pinapalusot mo? Ako naman, Eka, alam ko naman, Eka, na peke 'yon. 'Di ba? Alam mo na peke, ikaw 'yon. Paano yung mga katulad ni Ate na Tapos ito pa masakit. Ang sasabihin pang tanga-tanga yun, nagbigay pa. 'Di ba kayo nahihiya sa balat nyon? Tanga-tanga naman, Eka, nagpaloko pa. Gago ka pala eh. Nanloko nga yung yung idol mo pag tatanggol mo yung yung Dorobo. Diyos ko talaga tong mga kababayan natin. 'Di ba? Nakalagay dito di nila sinabi na ang totoo is scripted po sila. At nanghihingi ng sponsor sa mga solid sponsor na mga OFW na pinaniniwala nila di po sila magkapatid at mag-anak na 4. Na-confirm po ng kaibigan ko nasa patid nila na dahil sa jowa niya ngayon na isang OFW din po. Nako. Sabi ko, hinanapan ko ng resibo, meron doon sa kaibigan niya. Kaya lang, sabing ganon, sir, sabi ng kaibigan ko, hayaan mo na lang daw po kasi ayaw niya na ng gulo. Pero sa akin lang naka-aabuso sila na, yes. 'Di ba? May malasakit ito si Ma'am do sa friend niya. 'Di ba? Ayaw ayaw na lang daw ng gulo. Pero alam mo, nakapag-convince sa akin, may may screenshot na binigay sa akin ng convoy do sa Ghost Hunter eh. Okay po, sir. At inamin din po pala ni Blanc na scripted sila at magkapatid sila ni Blanc TV at Blanc TV at si Blanc. Hindi ko pwede sabihin eh. Mga manloloko po sila. Ganun. Sir, may na-send ako na galing sa kaibigan ko. Wag niyo na ilabas ang convo na to. Diba? Ito yung binasa ko eh. Pero bibigyan ko ng gist ha. Wait lang ha, babasahin ko lang. Gusto kong ipatid ko na lang sa inyo yung gist. Akala nyo naggagawa-gawaan ako ha. Wait lang ha, ko muna. Aayusin ko muna yung papakita ko. May convo na pinakita sa akin eh. Ay, hindi pala. Mali. Paano ko maayos yung target, no? Wala. Buti na lang hindi pa nakaka-capture. Ko muna, aayusin ko muna yung window. Para, baka sabihin nyo kasi nag-iimbento ako eh, na may screenshot. May screenshot sa akin binigay. However, muna natin. Papakita ko lang sa inyo yung screenshot pero hindi ko papakita. Para sure na legit yung Ito yun may binigay sa screenshot. Dahil lang ha. May mahahalata ba? Wala naman. Dali lang ha. Ayan may screenshot na binigay sa akin. Diba? Ayan yung screenshot na binigay sa akin.
ayoko na lang munang ipakita. Ikukwento ko na lang sa inyo yung gist nung ano. May inansend pang message dito oh. Ilang beses na daw nila kasing pinag-usap. Parang ang ano dito, nabasa ko dito, parang nagagalit nga yung ano, yung kausap niya. Na parang ilang beses namin na pinag-usapan daw na siguro parang para hindi daw masaktan. Ilang beses na rin na, ito yung sasabihin ko lang pinakahuling sinabi sorry, ilang beses na rin namin yan pinag-usapan na sabihin sa'yo, baka masaktan ka, kaya nag-stop na ako sa vlog. Kung makakasakit din lang naman ng tao, mabuti, wag na lang ipagpatuloy. Diba? Tumigil na rin pala sila sa pagbablog. Kasi nga, siguro nakonsensya, sa ginagawa nila. Diba? Sana yung ibang ghost hunter, ganyan din na naiisip. Amen. Sabi nga nandito sabi kong ganon, nag-stop na pala siya, kaya pala wala na, sabi kong ganon. Oo nga, napansin ko wala na talaga sila. Hindi ko na nga napapanood Yes po sir, nahiya na siya kasi nakasiwalat na siya na alam na pala ng kaibigan ko na for sila ay mag-anak lang po. 'Di ba? Hindi na daw siya nakasubscribe sa kanila. Tapos may inansend si ate, ma'am, ba't mo inansend to? Hindi ko pa napapanood na maayos ma'am naman yung screenshot niya. Galing nila mag-anak, grabe. Sabi gano'n ni ma'am. Sir, kung pwede, wag nyo na lang po sabihin sa akin ng galing. Tinulungan ko lang po kaibigan ko kasi siya ang naloko. Sumusobra na po kasi sila. Diba? Ito ay tulong ito ng isang kaibigan sa isang kaibigan na naloko. No? Diba? So, just imagine, men, yung ito yung 25,000 na yon, kung napunta yun sa tamang pagkapuntahan, let's say halimbawa nag-search na lang yung OFW ng yung mga may cancer na may mga post niyan yung halimbawa may cancer na nanghihingi ng tulong, pwede naman nilang i-verify kung halimbawa may cancer yung tutulungan, pwede naman nila i-verify yung post maghingi lang ng proof, yun na lang, sendan nyo ng pera. Let's say 25,000 o 5,000 dito sa isang malaking bagay yun, men. Kahit yung 5,000 pang bili ng mga makakain ng bantay nung nasa ospital, malaking bagay yun. Or mga gamot-gamot doon. 'Di ba? Yung 25,000 mo i-chop-chop mo sa 5. Maghanap ka sa FB na nagpo-post na nangangailangan ng tulong. Halimbawa, ito may sakit yung anak ko po na ganito, padala mo 5,000 diyan. Dito may sakit naman yung asawa niya, o palagay padala kang 5,000, di ba? Marami ka natulungan kaysa dito sa ganto. Kaya lang ang hindi ko naman masisi yung yung OFW kasi nga siguro nasiyahan dun sa palabas nyo, no? Nasiyahan dun sa palabas nyo na libang, no? Then naniwala na totoo pala talaga na may aswang. Binigyan ngayon kayo ng pera. Diba? Kaya lang, hindi maganda. Ito, uulitin ko Nasabi ko na to before Yung pagpapadala ng pera, hindi naman masama yun Diba? Actually nga, yung si Sir Irvin Shubal, nangingi talaga ng yun. ng pera, nagdi-display nga ng GCash yun Diba? Kahit sinong may mga kilala ako YouTuber na ginagawa naman talaga yan. Yung pagdi-display ng GCash, yung pag-display ng GCash mismo, hindi naman masama yon, di ba? Naging masama lang yung reason kung bakit nagpapadala.
Halimbawa, ganito si Vlogger A naglalagay ng GCash, no? Ang sabi ni Vlogger A, baka meron po kayong extra diyan na para makatulong lang po sa channel ko, 'di ba? Si Vlogger A, si Vlogger B may GCash. Ito po yung GCash natin, no? Tutulungan natin yung mga nailigtas nating aswang. 'Di ba? Sino ang sa kanila? Sino ang budol sa kanilang dalawa? Yung isa na nagsasabi ng totoo na para naman talaga gumanda yung channel niya, pwede kayo magpadala ng pera sa kanya, or itong nanghihingi ng pera para itulong sa mga nailigtas niyang aswang. 'Di ba? Depende sa pagpapadala. Alam mo kung pinadalhan itong mga ghost hunters na to, halimbawa, ang ganda naman ang ginawa niyong video, o ito yung papasko ko sa inyo dahil napasaya niyo ako dito sa ginawa niyong video. Okay yun eh. 'Di ba? Wala namang problema doon eh kung pinadalhan ka dahil nagandahan sa video mo. Pero kung pinadalhan ka dahil pambili mo ng ng panlaban sa mga aswang, o pambili mo ng o pambili mo ng pagkain at damit ng kulto na nailigtas mo. 'Di ba? Yung mga pambili nyo ng holy water. Iba 'yun. Iba 'yun syempre, 'di ba? Panluloko 'yun eh. Yung halimbawa, magpadala kayo ng budget sa akin, kung may budget kayo, iimbestigahan natin yung yung lugar. Pero ito okay 'yun ha. Ito, makinig muna kayo. Makinig muna kayo sa akin. May reservations ako doon eh. Yung pag nanghihingi ng pera ang isang ghost hunter, kasi pupuntahan nila yung iimbestigahan nila. Let's say, gusto kong pumunta sa sa Villa Epipanya. Padalhan nyo ako ng pera para imbestigahan natin yung Villa Epipanya. Ito rin naman si Ghost Hunter B, ganun din. Padalhan nyo ako ng pera. Pupunta ako, imbestigahan ko ng Villa Epipanya. 'Di ba? Ang nangyari pag ako nag-iimbestiga, kung wala akong makuha, wala talaga. 'Di ba? Pero nandun ako, nakita nyo ako na pumunta talaga ako doon. Pero hindi katulad nitong Ghost Hunter B, pumunta ng Villa Epipanya, kumuha ng ng aktor, ng actress, pinagsuot niya ng white lady, vinidyohan niya. Iba 'yon. Niloloko kayo noon eh. 'Di ba? Nakikita nyo ba yung pagkakaiba nilang dalawa? Yung may panluloko sa wala. O dahil nalibang ka dito sa video ng isa, ay putya, may nakukuha pala talaga siyang white lady, magpapadala uli ako para marami pa siyang white lady na ma-videohan. 'Di ba? Nakikita niyo yung tinatarantado niya yung nanonood. 'Di ba, men? Inuulit ko hindi naman masama may magpadala diyan eh. Pero yung magpapaawa sa video na yung ginagawa nila nila Night Ghost. 'Di ba na kinidnap ng kataw daw si Dansky. Tayo nang yan. Katarantaduhan to the max. 'Di ba? Mga kababayan ko OFW, na sabi ko na ito before sa mga ibang vlogs ko. Hindi kayo bobo. 'Di ba? Hindi kayo mga tanga dahil hindi naman kayo makakapunta diyan eh. Diyan sa kinalalagyan nyo, kung tatanga-tanga kayo, bobo kayo lahat eh. May ganito kayo lahat. Siguro hindi ko naman masisi let's say halimbawa, hindi, kahit ako din naman, nagiging tanga din naman ako minsan. Pagka, hindi ko naman sinasabi na kahit kailan hindi ako maluloko. Talagang maluloko din ako naman minsan. Kaya lang, ang hindi na mangyayari sa akin, yung maulit-ulit na naloko ako sa iisang bagay. 'Di ba? Yun na dapat hindi maulit sa inyo. May naghingi sa inyo ng pera. 'Di ba? Nalaman niyo ng peke. Susuportahan niyo pa rin. Bahala. Hindi ko naman pinaka trip niyo 'yan eh. Padala niyo lahat ng pera niyo diyan. Kaya lang syempre, karapatan ko di sabihin ang bobo niyo. 'Di ba? Pero pera niyo 'yan, walang pakialam diyan. Sige. Magano kayo? Bigyan nyo ng pera yan, di ba? Yun lang naman, mga men. Sana wala na mangyayari na ganito. Di ba? Kayong mga nanonood,
sa aming mga YouTuber, ang number one na support na gagawin nyo, hindi magpadala ng pera eh. Manood lang kayo sa amin, malaking bagay na yun eh. Ako para sa akin ha. 'Di ba? Kung magpadala kayo, de joke lang. Hindi pa ako tumatanggap ng mga padala-padala. Kung magpadala kayo, nasa sa inyo na yun. Pero yung number one na support, manood lang kayo. Yun na yun. Mga kababayan ko. Anyway, yan lang naman po yung masasabi ko sa video na to. Maraming salamat po. Bye-bye.